Parang anak ko na rin sila dito. Parang anak ko na lang guys yung mga aso na yan kasi siyempre simula yung pinagbubuntis ni Blackie nakasubaybay ako kung napanood yung mga video natin, yung video ko dyan. Mula nung pinagbubuntis si Blackie, di ba, nahiga-higa si Blackie sa lupa, parang matamlay kasi yung pala siyempre malaki na yung tiyan niya. Kaya yun, hanggang sa panganak ni Blackie, na-stress din ako kasi hindi ko makita yung anak. Grabe. Very good. Ayan. Maraming salamat po ma'am. Grabe yung stress ko nung hindi ko makita yung anak ni Blackie kasi iniisip ko talaga baka kainin ng sawa kasi may sawa talaga dito. Kasi nung nag-roving ako, nung nagtabas-tabas ako sa boundary, malaking sawa nakita ko. Tumakbo yung sawa, takbo din ako. Siyempre gulat din ako eh. Kaya iniisip ko baka kainin. Kaso lang, bilib ako kay Blackie guys kasi napaka-protective niya. Tapos napaka-galing niya mag-alaga ng mga anak. Konti lang asin kasi nakasira ng kidney nila. Opo, konti lang. Parang tao din kasi yung mga aso. Parang tao din yan sila. Kunting palasa lang. Lasa-lasa lang ng konti. Kasi pangit din yung paglagay mo ng maraming asin. Ako masisira talaga. Para ano ba? Sa kidney rin yan. Sa atay din. Kaya konting asin lang nilalagay ko. Parang malasahan lang nila. Pag kinain nila, medyo may lasa-lasa ng konti. Kaya ano sila, kahit sa sabaw, walang tira. Dinidilaan nila. Kaya malinis yung mga kainan nila kasi dinidilaan pa nila yan. Kasi ano, malasa yung kinakain nila. Dinidilaan nila. Gustong-gusto nila yung medyo may sabaw. Grabe yung sakripisyo ko sa mga sa mga aso, ng mga tota yan, bago ko sila makita. Habulan. Nag-aabulan kami niyan bago ko sila mahuli. Nag-aabulan, grabe. Ang kapal pa ng mga damo. Kakahuyan pa, mga damuhan. Nung suot-suot ako sa ilalim ng damo. Hindi ko nga na-videohan yung pag-aabulan namin kasi wala akong taga-video kasi hinahanap ko sila kahit tanghaling tapat nahanap ko yun sila. Taginit pa naman noon. Ay, grabe. Pero bilib ako kay Blackie guys. Kahit hindi napakapakain yung mga tota noon, mataba sila nung nakita ko. Malusog. Ang kinakain siguro ng mga damo siguro kinakain nila doon, mga ano or dinadala ni Blackie na pagkain. Sila na maglilinis ng kinain na nila. Oh. Sila nga eh. Sila na yung tagalinis eh. Yung galing nila maglinis eh. Kaso siyempre, inaano ko rin eh, inuhugasan ko rin yan. Binababad ko rin sa tapos hugasan ko. Kasi ano din, totally may dumidikit yung mga kanin ba, hindi nila na masyado naubos. Kaya nahugasan ko yan. Still, inano ko ng yung pangkuskus kaldero para dumami, para luminis ba. Magaling si Blackie mag-alaga sa mga anak niya kasi bilib talaga ako sa kanya. Talaga siya, protective talaga siya. Ayaw niya hinahawakan yung mga anak niya. Kahit ngayon, ayaw niya yung anak niya pag kumain. Pag may tao na iba, hindi niya kilala. Alis na sila, alis. Ayaw nila magpahawak. Kasi mayroon ako ditong hello po, magandang gabi, Golden Dragon. Ayan, tama yan, lagi mo hugasan kainan nila. Tubig, huwag mong kalimutan. Yes po, Ma'am Susan, kasi parang tao din kasi sila eh. Nagkakabulati yan. Maganda yung balahibo nila. Pero sila, tsaka wala silang pili sa pagkain. Magaling sila kumain. Tsaka nila. Napakasipag gumahol. Napakasipag nila gumahol guys. Wala sila kaya hindi ka basta-basta makapasok dito sa gate kasi sila. Talagang galit sila pa sa mga outsider ba. Kahit may tumatambay yan sa gate, nagwawala yan sila. Akala mo kung sinong tapang kasi talagang inaano nila yung gate, parang niyuyug-yug nila yung gate para yung tumatambay sa labas ng gate umalis. Kaya minsan may dumadaan dyan, binubuli sila. Galit na galit sila. Kaya ang ginagawa ko, nilalabas ko, tinitingnan ko. Kaya sasabihan ko sila, huwag niyong yung aso, lalo magagalit yan, sabi ko. Kasi mayroon yung mga bata dito tumatambay sa labas. Niloloko yung mga aso. Kaya si Florentina, si Boknoy nagagalit. Kasi binubuli ba nila. Tatapang kasi ang aso guys pag niloloko. Ay nako, ang buhay parang life na. Talaga. Okay, matulog ka na ha. Florentina, halika nga dito sa loob dali. Pasok. Dali.